Yeah. Halika kayo kaibigan at papalitan na natin itong panoorin ninyo ako kung paano ako muli magpalit ng mag-swap ng tires. Itong winter tire natin sa harap na nagkaroon ng flat ng butas ay baka huli na natin itong may lagay at bibili na tayo sa susunod ng na winter. Bibili na kami ni Mrs. T ng bagong set ng winter tires at saka na yun natin na alalahanin pagdating ng panahon, hindi dahil naka-flat siya kaya ako papalitan at papalitan to ng bagong winter tires sa susunod na winter, kundi overdue na siya kaibigan. Ang kasabihan nga nila every 6 years kailangan mo magpalit. Hindi naman to mandatory sa Ontario. Sa katunayan lampas na ng 6 years na gamit namin ang winter tires at I think napapanahon na para kumuha ng bago. Sa fall pa yun darating bago sumapit ang winter, kaya sa ngayon papalitan natin to. Alright, let's go. Sesat ko kayo dito. I hope magandang pagkakakuha ko. Yan. I hope magandang posisyon ninyo. Subukan ko na hindi natin nalalaglag to. Susubukan ko na hindi ako nakakaharang. Napaltan ko na yung, kaya may kaso rito, napaltan ko na yung likod. Kapag magkakalso kayo at itong tatanggalin ninyo, opposite. Imagine nyo yung paslant, kung kakalsuhan nyo yung likod, itong itataas, kakalsuhan yung likod, yung passenger na likod, rear passenger, ang kakalsuhan nyo. Kung yung kabila naman ang kakalsuhan nyo, ay yung kabila. Well, nakinig nyo siguro na kinalsuhan ko yung likod dito lang sa mismong likod nito, kasi dalawa yung kalso ko, may kalso na yun. Wala na ako lalagyan ng kalso na yun, kaya nilagay ko na rin sa likod. Pero kung isa lang ang kalso ninyo at one at a time, katulad ng ginagawa ko, iaangat nyo to, yung kabila pa-angle, yun ang kakalsuhan nyo. Okay? Ganun din ang apply sa likod naman. Kung likod, doon sa may likod na pasahero, dito nyo naman kakalsuhan. Parang crisscross. Ang suspecha ko ay suspecha ko kaibigan ito yung mga potholes okay. Good. Hindi ako handa ngayon, katulad ng mga marami kong video, nakahilera na yung mga gamit ko, di ba? Ngayon, hindi ito handa. Bago to. Kung bibili kayo at magme-maintain kayo ng sakyan,
Bumili ka lang dito ng bulto dahil ito nasa mahigit 10 dolyar. Minsan 12 dolyar ang isa nito. Ngunit kung ito'y bibilhin nyo ng isang bulko tulad ng isang dosena, yung isang box, isang dosena ng laman, nakuha ko to 70, lower 70 bucks kasama na yata yung tax. Kaya hindi masama. Bagong bago yung rotor at brake pads natin. Buong set to. Nung last summer ko to ginawa. Kita nyo, walang kalawang. Walang kalawang yan. At ito naman, hindi ko na kailangan, gusto ko lang makita ninyo kung ano yung mga seremonyas ko o ritual pag nagpapalit ng gulong. Tagal ko na itong, ilang taon ko nang ginagawa ito, kaibigan, wala akong naging problema. Sa katunayan, nakakatulong ito na malaki sa akin. Now, anti-seize nilagay ko sa thread ng mga studs, pero magsaliksik kayong mabuti. Hindi ito rekomendado ng manufacturer. Sa katunayan, may pagtatalo nito mga bawat mekaniko. Kaya ako ay okay naman, walang problema. Itong in between ng mga studs, nilalagyan ko rin ito. Kita nyo, walang kalawang. Dito nalapat yung ating gulong. Kaya mabuti rin na lagyan nyo yan. Pero kung pananatilihin nyo walang kalawang at hindi kayo magkakaproblema. Magandang combination, lihain ninyo, tanggalin yung kalawang in between, magkakaroon yan lalo na kapag parating yung summer, galing kayo sa winter, kusama yung mga asin, magkakaroon pa rin yan. Kaya magandang lihain ninyo sa bawat pagpapalit nyo, swap ng tires at gamitan nyo nito. Golden na kayo. Okay, tingnan natin to. Ang sinisilip ko dito, yung integridad ng ating brake lines. Walang basa, that means walang tagas. Wala naman highly likely mangyari yon, pero since bukas na yung ating itong puwang na to, bukas na itong ating gulong, might as well tingnan natin saliksikin natin, di ba? Brake pads, masisilip niya dito sa tagiliran at marami pa tayong karne o meat ang tawag nila. Yun yung kapag nagpreno kayo, let me see. Kaibigan, pag nagpreno kayo, umiikot ito eh. Yung gulong nyo nakikita nyo umiikot, pero ito talagang nagpapaikot sa gulong. Habang naikot kayo at nagpreno kayo, ito parang bisikleta, yung preno ng bisikleta, ito nagka-clamp. Nagka-clamp yan. Meron dito na tatawag na brake pads na pipisilin ito hanggang mag-slow down ito. Galing ng idea, simple lang, no? Yun ang, isa pa, kung may nakita kayong kalawang dito, itong rekomendado ko, rust ng itong crown. May nakita akong kalawang dyan, spray nyo lang. Ngayon, hindi ako magiging wala akong nakitang kalawang dito. Trust me, kung meron man ay hindi yun nakakapag-alala. Kailangan nating alagaan natin sakyan kung alam niyo na nagkokompromiso na sila, or kailangan gawan niyo bago makompromiso sila, kailangan niyo make sure na hindi talaga kalawangin, kasi ito ang cancer kaibigan ng mga sakyan dito sa may rust belt tulad ng east part ng kadalasan sa North America, Canada at US. Sa ngayong spring ay magpapaspray kami yung rust proofing ni Mrs. T. Kaya pupunta kami sa aming dealer sa Crown at magpapaspray kami. Kailangan magpa-schedule ka ahead. At the last time na pumunta kami ng $150. May discount yun. $150 for a full size car. It could be sa SUV mas malaki, dagdagan nyo ng 20, maybe nearly $200 or maybe 180. Hindi ko na alam ang presyo ngayon, pabago-bago sila. Pero ito ay 150, 160. May discount ka sa insurance mo, sabihin mo insurance mo, CAA, and bibigyan ka ng 10% off. Samantalahin na rin, kumuha na rin kayo, kung may budget kayo, kumuha na rin kayo nito dahil makakamura kayo sa kanila kung sa Crown mismo kayo bibili. Nakukuha ito ng under $100 sa isang dosena muli. Katulad nitong brake fluid, isang dosena, under $70. Ito naman ay $15 ang isa ito kung bibilhin nyo individual. Pero ito nga, kung diretso kayo sa mismong kumpanya nito,
sa Crown, bibigyan kayo ng discount, kasama discount ng mga CAA, makakamura kayo under $100. Kahit 100 bucks to 120, makakamura pa rin kayo. Kaya maganda to dahil pag nag-work kayo sa kotse ninyo, may nakita kayong may kalawang yun, just spray. May kalawang yung sa hood ninyo, spray it. Alright? Basta tama yung pag-spray ninyo at kailangan ma-spray. Siyempre, hindi nyo i-spray sa mga sensitibong lugar. Maganda rin to sa electrical, mga wires. Hiyang ito. Maganda rin ito. Pwede nga ito sa may battery ninyo eh. Magandang nakakapagpaganda ng daloy ng kuryente ito. Kaya, highly recommended to. Hindi lang ito basta sa kotse, pwede rin sa lawn mowers nyo, snow blowers, at kung ano pang mga maaring kalawangin. Alright? Well, mukhang dito ko na tatapusin kaibigan ang teka, lalagay muna natin to. Alright. Dahil mayroong mga gagawin pa ako, maraming mga trick kung paano yung iba naglalagay ng tungkod 2x2 sa ilalim nitong gulong dahil may kabigatan nga talaga to. I wish siguro sa ibang pagkakataon na ipapakita sa inyo. Sa akin naman ay sinisipat ko lang ito. Depende nga, 'di ba, sa atin. Kaya ginagamit ko yung aking tuhod. Nakikita ninyo may total control ako dahil nasa yung tuhod ko. Pinapasok ko naman ganyan. Sanayan din yan kaibigan. Huwag niyong kalilimutan na i-torque ng maayos ito. Nang tama, itong aming Impala ay ayop, hindi ako nakakaharang sa inyo. Itong aming Impala kaibigan ay 100 foot-pound ang tinatawag dito, ang hinihingi niya. Kaya matututo kayo nito mga kabataan. Hayaan nyo. Yun yung snug. Lalagyan natin sa number 2. Hindi nyo na kailangan alalahanin to. Magagawa ko ng video kung paano tayo maghigpit, magtanggal at maghigpit ng tama ng gulong na hindi gamit to kundi yung gamit na traditional na manual na gamitin, di ba? Itong front wheel drive itong ating Impala, kaya hindi ikot ang gulong na to, unlike yung sa likod. Ngayon, papakita ko sa inyo, ito nga pala ating torque wrench. Sa pamamagitan nito, malalaman natin ang tama ang pihit, hindi mas luwag, hindi sobrang higpit. 100 foot-pound ito nakalagay, trust me kaibigan. Kaya pag nag-click siya, yun ang sinasabi na tama na. Yun. At tandaan ninyo, kung kayo maghihigpit ng laging nag-skip kayo, okay? Ng isang lug bolt. Papaliwanag ko. Nag-umpisa tayo dito, di ba? Ngayon, nag-umpisa tayo, mag-skip ka ng isa, ito nang gawin mo. Susunod na mag-skip ka, itong gawin mo. Skip ka, itong gawin mo hanggang skip ka, itong gawin mo hanggang ito ay mahigpitan mo lahat. Doesn't matter kung saan ka mag-umpisa, basta mag-skip ka. Ngayon nandito tapos ako, mag-skip ako nito, dito ang susunod ko. Okay? Then skip itong susunod. Then skip. Basta tama ang ikot, tama ang ayon. Okay? Nahigpitan na natin lahat. Ngayon, ang ginagawa ko, dino-double check ko. Alam kong nag-click na lahat, 100 foot-pound na yan, papasadahan ko pa ng isa. Okay? Pwede ako mag-umpisa kahit saan. Importante, mag-skip ako. Okay? How about mag-umpisa tayo dito? Okay? Ilalapit ko kayo. Alright.
Okay. Ito ang susunod. Ito mangyayari. Star pattern ang tawag doon, kaibigan. Alam niyo pag gumagawa kayo ng star sa atin sa Pilipinas, 1, 'di ba? 'Yon. Kahit saan ka mag-umpisa, basta gagawa ka ng star pattern. Sa pamamagitan ng pag-skip. Kung dito ka nag-umpisa, how about dito tayo mag-umpisa? Alright? Ito, susunod ay ito. Susunod ay ito. Susunod ay ito. Susunod ay ito. 'Di ba? Star pattern. Kaya hindi na siya naikot. Skip. Importante yon. Ang dami sa ating mga DIY na Pilipino dito sa Canada at US, particular sa Canada, na hindi nagagawa ito ng tama. Sa pamamagitan nito, flat siya sa rotor. Alam mo, nilinis natin na rotor, in-spray natin ng brake fluid. Nilinis natin. Flat siya. Yung likod nito, gulong, flat sa rotor. Dahil tama ang ating higpit. Kaya wag na wag yung higpitan ito ng ng final higpit, and then ito isa-isahin ninyo. Mangyayari niyan, hindi siya maring tumama ng lapat. Flush. Okay, kaibigan. Torque na siya. Kung kailangan nga gagawin mo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot gumawa nito. Lalo sa mga kabataan, mga Pilipino. Para sa akin, bilang isang ama, bilang isang lalaki, kailangan nyo matuto nito. Oo nga, malaki, naintindihan ko, malaki ang maring kapalit nito kung sakali magkamali kayo. Pero hindi dapat yun makapaghinto sa inyo para matuto kayo nito. Isipin nyo yung mga ginawa ninyo, nakarating kayo dito sa Canada, nakarating kayo sa US, at yung mga pinagdadaanan nyo pa. Napakaliit nito, kaibigan. Napakaliit nitong pagme-maintain na para hindi nyo gawin. Isa pa, napaganda, titingalain kayo ng inyong mga ibang pagtingin ng mga anak, ng son and daughters. Nakikita nila na ang mga ama, kayo ay marunong na mga ganitong gawain. Hindi nyo kailangang malaman lahat. Katulad ko, hindi ko alam lahat ito. Sa katunayan, may mga times na kausap ko mga mekaniko. May kausap ako mga kamag-anak na mekaniko, kapitbahay ng mekaniko. Alright? Humingi kayo ng tulong. Hindi nyo kailangan mangyari ito ngayong buwan na to. Hindi kailangan mangyari ito kaagad-agad. Kung kinakailangang abutin kayo ng 1 taon para malaman ito, then gawin nyo. Importante magsimula kayo. Okay, kaibigan, ito ko na tatapusin at hanggang sa muli, padayon.